sarap ng mga pagkain sa probinsyang ito. Talaga namang todo na to. Mainit pa siya eh. Malutong siya. Tawa na nagtinda kami is 1979. Alam ko na kung bakit. At sa pagtikim natin ng mga ipinagmamalaking putahe ng Pampanga, meron tayong mga kasama. Isang loud and proud Kapampangan. Go, go, go! At isa ring malapit na kaibigan. Yes, I'm Rufa May Quinto, Pampanga, Philippines! I wanna dedicate this episode to myself. Hope I like it. Sa biyaheng ito, bawal mag-no-no-no. Sama ba yun? Walang isama yung kamay ni Ma'am. Ready na lang, Ma'am. Ready? Ready, sir. Ako pa yung nagtanong ng ready. No? Ikaw yung piloto. Ready, sir? Kapit na. Yung mga braso yan ng series, kailangan kapit. Dahil sa lahat ng hamon in life, go, go, go tayo! Tumalunat na talaga kami sa talay sa bangin eh. Imagine mo yun. Talagang biyahe talaga. Tara na sa culinary capital of the Philippines. Sa Pampanga. Nakakita na ba kayo ng motorsiklong lumilipad? You heard it right! Yan ang sasakyan natin sa biyaheng panghimpapawid dito sa Pampanga. Malayong itsura nito sa eroplano. Pero kahit gaano ito kaliit, kaya tayo nitong dalhin sa langit. Yan ang ultralight aircraft. Sabi sa akin ni Charles, yung pilot natin, na first time daw niya fly to ultralight. That's true. Totoo po. So, we're in good hands. Yes. Pagkatapos ituro ni Charles kung paano gumagana ang controls, ang kailangan na lang natin gawin, huminga ng malalim. Ready? Ready, sir. Ako pa yung nagtanong ng ready. No? Ikaw yung piloto. Ready, sir? Mula sa himpapawid, makikita ang buhay na kulay ng kapaligiran ng Pampanga. So nakikita mo yung yan yung lahar. Kadugtog niya yung Pampanga River. So galing yan sa Mount Pinatubo nung pumutok. Anong height natin yan, bro? Ngayon nasa 800 feet tayo. Got it. Tapos yung bilis natin 45 miles per hour. Ganda ng mga ibon, no? Migratory birds ba yung mga, no? Yes sir, ito yung Pampanga River sir. Nice. Nag-enjoy kayo sir? Galing, brother. Thank you. At least puro palay nakikita nyo, hindi puro building. Oo, di. Palay, greenery, bundok. Yeah, maganda. River. Weather. Yeah. Hayop. Pero enjoy pa rin ito. Enjoy. Woodland RPS 1457. Downwind. Runway 08. Full stop. Okay ba? This is Captain Aureliano speaking. Sheesh! Here in Good Boys Flying, we teach you how to fly a plane, and it's open for everyone and anyone, for aspiring pilots, frustrated pilots, or simply just anyone who wants to be a pilot for a day. And in those 30 minutes, we're going to be able to teach them how to fly a plane in the most basic way. And on top of that, it's a scenic flight. Mula sa mga bagong sasakyan, susubukan naman natin ang makalumang transportasyon ng mga taga-Pampanga. Ang pagsakay sa kalabaw at hila-hila nitong gareta. First time mo bang makasakay sa... sa kalabaw? Hindi ako sumakay. Ah. O siguro dahil wala kaming kalabaw. Ang twist, ang dadaanan natin, hindi pala yan, kundi baku-bakong daan. Kapit na. Umibig. Kaya ko. Mapanatili kaya ni Rufa May ang pagiging demure, mindful at cutesy sa buong kalabaw ride? Go, 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 guys! Ayoko na nga magpayo. lang. Yay!
mabuhay ang Carabao! Wow. Kapit na. Ubibit. Ang inyong mga braso na Mercedes, kailangan kapit. Ayos ka, Gabi? Kaya ko. Go, go, go! Biyahe lang ng biyahe. Carabao from the moon landed in your hometown. What you do to entertain him? Wala, kasi hindi ko siya kilala eh. Walang behind the clouds, there are airplanes. There are airplanes. Tama naman. Ayun. May point ka doon. Walang ganun. Maybe it's in Cubao, Ibabaw. Believe me, I'm from there. At hindi na sa Pampanga, sa Cubao ka din. Cubao din ako, di ba? Siguro gagawin ko, papapanood ko siya ng biyahe ni Drew. Para alam na niya, ma-inform na siya kung ano yung pwede niyang puntahan. Friends na kayo. Maging friends na kami. Carabao yan Oo, pero syempre, ang importante, papakita ko rin sa kanya yung mga malalapit na river dahil alam ko, baka feeling ko, Carabao siya at gusto niya magpalamig. There's a well, there's a water. So tama nga. Papakita ko sa kanila yung mga river dahil nga if there's a well, there's a water, then there's the Carabao. Hindi ka ba natakot na doon ka nakasakay malapit sa Carabao? Relax lang, tapos nandun yung mismong river? Akala ko kasi madali lang eh. Yung pala, ganun-ganon. Kasi nga, road din yung, lahat na lang rough eh. Rough. Ano yung sa tingin? Like me, rough me. Oh my God. Naipasa ko pa yun. Yes. Oh my God. Okay. Naman sila. Experience mo. Parang gumaganon-ganon lang kapag... Kaya diba? gano'n naman ako nag-ganon tigas-tigas. Kasi siya... Pero kasi tingin mo, yun na yun, hindi nabibilis. I think yung Carabao rides kasi, talagang ano yan eh, parang diesel. Diesel yung nasanay na mabagal, tapos nun pang matagalan. Itodo na natin ang pamamasyal sa Pampanga. Merong matatagpuan dito na pangmalakas ang sasakyan para libutin naman ang mga lugar na nalubog sa lahar. Sino mag-aakala ng resulta ng kalamidad? Makalipas ang ilang dekada, magiging fun na libangan. Siyempre, game tayo riyan. Teka, sige. naka 4x4 ka na ba? Oo. Oo, nakasakay ka na ng 4x4. Ikaw magdadrive eh. Subukan, do you trust me? Of course. Ako nga, I don't trust myself eh. Pero you know what? Pero hindi ko unsure. With your mentality, ay go, go, go. Drive lang ng drive. Tara. Mukhang magkakasubukan ng pagkakaibigan dito ah. That's the challenge. Ay! Saan ba tayo dadaan? Ba't ko dadaan? Ganito ba talaga? Saan ka na? Akala ko naman may way. There's a way room for me. Ay, ang technique sa ganitong rough road. Just follow the... Follow the word. Let's go, go, go. Ay, grabe. Kamusta po ang experience? Malalang ride ko to sa buong buhay ko na rough road. Kaya pinalitan ko ng pangalan ko from Rufame, Rufame na. Basta nakakatakot. Kasi alam ko may sinusundang way eh. Correct. Ito tumalunat na talaga kami sa talay, ba't sa bangin eh. Imagine mo yun. Maabot na talagang biyahe talaga. I guess, kaya pinupuntahan talaga yung Pampanga, specifically Porac dahil nga sa Borac. terrain. Dahil sa Dahil sa- terrain. Ang sarap maglaro kasi sa river, Terrain? sa mismong lahar. Wala namang terrain dito ah. Hindi yung train, Walang hindi yung relias. chuchu. Ah. Yung terrain. 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 Yung ano, yung hindi ulan. The rain yun. How can you create a positive and lasting impact to the world using the abundant sands of Porac? Katulad na ginagawa natin ngayon, I guess yung lahar ay naging perwisyo, pero after how many years, yung perwisyo na yun ay ginawang playground. Pero alam ko doon sa Mayamay hanggang dito yung lahat. Alam mo, may mga kamag-anak ako na yung bahay talaga nila na Porac. Pero hindi sa Porac, doon sa may... Ano yung malapit sa Lubao, papunta Lubao. Cubao?
Sa ibabaw? Oo. Talaga umibabaw talaga yung wala nang nakita sa bahay nila. But anyways, lahat nakabawi naman. Connected yan sa sinasabi mo. Ang nagsasama ng matapat sa patilim kumakapit. Yes. Oo. Diba? Yes is oo. It's a positivity, is the impact to ang bulkan. Kasi ayop at lumabog. Kaya malaking impact. Like, pak! Gano'n. Diba? Oh. At ito, keep off the grass. Because it's slippery when wet. Diba? Keep off the grass. Green grass. Hindi ko alam. Baka nahilo yata ako sa nangyari sa akin. Parang I forgot everything. Pero hindi lang ito basta ginawang playground ng mga taga Pampanga. Kaya nabuo ang Ablasning Balas Festival para ipagdiwang biyaya ng buhangin na mula sa mga nagdaang pagsabog ng Mount Pinatubo. Isa sa mga patimpalak na parte ng festival ang mga astiging sasakyan na ito. May isip niyo bang remote-controlled trucks ang mga ito? Ang mga napaka-cute na remote-controlled rock rollers na ito nagpaangasan sa exhibition. Kahit maliliit, malulupit. Habang sa 4x4 Off-Road Extreme Category Challenge, smooth ang pagkapanalo ni Jeffrey. Mahirap po sana. May konting kaba. Challenge po yung 4x4. Iba yung paglalaro ng 4x4. Enjoy sana sa 4x4. Itodo na natin ang 10/10 na food trip pero hindi nakaka-zero ng bulsa. Pansit palabok na buong araw itinitinda pero lagi mainit dahil talaga namang binabalik-balikan ito ng mga parokyano. Kaya dead ma sila kahit kumain ng nakatayo. Meron pang okoy na hindi gawa sa hipon o kalabasa, kundi sa papaya. Papasa naman kaya sa ating panlasa. Nandito tayo ngayon sa palengke ng San Nicolas, which is the oldest public market dito sa Angeles City. Anong gagawin natin dito? Magpapalengke food crawl tayo. Simulan na natin ng crawl. Marami mang umuusbong ng mga bagong kainan sa Pampanga, binabalik-balikat pa rin ang mga tindahang tumatak at kinalakhan. Una sa ating palengke food crawl itinerary, ang Almas Palabok. Nay, 3:45 p.m. na. Yes. Anong oras kayo nagsimula? Anong taon na lang? Taon. Gano'n na lang kasi alam ko yung oras parang Taon na diretso nagtinda to. kami is 1979. 1979. Yes. Nagbubukas kami 4 a.m. 4 a.m. Yes. So from 4 a.m. to 6:30, so that's 14 hours, dire-diretso yan pagsiserve. Oo, kasi medyo nagluluto pa. And then mga 6 or 5:30, may customer na. Nagpapahinga ba kayo? May Saturday, Sunday naman po ba kayo? Wala. Yan. Gusto ko lang malaman, ilang taon na ho kayo bumibili kay Nanay Alma? 7 years. 7 years na po. Bakit ho kayo bumabalik? Masarap mo pala. Masarap yung palabok. Kahit wala nang maupuan, ang mga suki ni Nanay Alma willing to wait at kumain ng nakatayo. Pero kahit na hindi na magkamayaw sa dami ng customers, sinisiguro pa rin nilang mainit ang bawat order. Generous serving sa halagang 60 pesos. Okay. Fight. Alam ko na kung bakit. So yun nga yun, feeling ko. Iba yung mainit talaga yung pagka-serve. Kung mainit talaga yung pagkain, parang fresh na fresh talaga. Grabe. Sa kainan namang ito, ang kanilang okoy, best of the best sellers. Okay na okay ba ang okoy niyo riyan? Saan po mga okoy? Take out. Ate Nen, paano sa kayo okoy? Apuro. Pwede po na rin okoy. Apuro pang okoy. Ito okoy. Ibang okoy. Sampu pang okoy. Balot. Ito okoy. Kahit halos matakpan na ng ibang tindahan ang pwesto ng Otis, litaw na litaw pa rin ito sa kanilang mga suki. Kailan niyo po naisipang gawin ng okoy na gawa sa papaya? Matagal na po. Tagal na po. Bakit po naisip yung papaya? Kasi yung papaya mas masarap kaysa naiiba siya sa mga ibang okoy. Buwan po natin na yan. Salamat. Ayun, magustuhan mo saan? Ay, feeling ko. Baka mapakanta nga ako mamaya sa sobrang sarap. So,
yung normal okoy na kinakain natin, diba usually gawa sa toge, gawa sa carrots. Pero ito si nanay, yung green papaya. And I think what happens with the texture is that it's still crunchy. Crunchy pa rin siya. Pero mas malaman. 40 pesos, may makapal na okoy ka na, may suka ka, at pwede ka pa kumanta na maririnig ng mga tao sa loob ng kitchen. Ang komedyanteng si Rufa May Quinto o Peachy sa mga kaibigan niya, dito ipinanganak sa Pampanga. At kung may isang bagay man kilala ang ating mga kabalen, ito ay sa husay nila sa pagluluto. Nengan tamo, ing pamangan kening, Pampanga manyaman! Ang aming lulutuin, ang Kapampangan shrimp dish na lagat paro. Pero ang kaibahan nito sa kilalang lagat paro ng mga Kapampangan na nilalagyan ng sandamakmak na kamyas, ang bersyon ng mga Aita sinasangkapan ng pingol, isang uri ng halaman na nakukuha pa sa mga bundok sa Pampanga. Karaniwan itong ginagamit na pampaasim ng iba pang lutong Kapampangan. Uy, sarap! Sarap ha? Ano ito? Asin lang oh. Wala naman itong... Ang gagawin natin, subukan natin i-recreate. I-recreate natin yung niluto nila at tinikman natin. Makopya kaya namin ang tamang luto nito? Dahil wala naman silang mga kagamitang panluto nung araw, isinasangkutsa pang lagat paro, iniluluto lang sa bulo. Binulo ang tradisyonal na paraan ng pagluluto sa kawayan. So, isa lang na natin, Beach. Tapos na, tikman na natin pagkatapos malito. O, ito na. After how many minutes? Luto na yung lagat para natin. Yan. Alam mo, may duda ako sa halo ko. Dinududa ko na sarili ko. Naglagay ako ng pampaasim. Kasi ang patis, pwede namang magsawsawan tayo. Oo so nga. ngayon, ito, dinamihan ko yung gulay tsaka tomato kasi yun naman ang rekado nun eh. Di ba kahit sa sinigang? Talagang authentic. Onion, oo. Authentic chef ka talaga, Peach. Hindi Diba, naman. wala akong nanguha ko. Teka, parang may mali. Wow! Lasang tubig. Ay, talaga? Kulang yung ano ko, timpla ko, Peach. Kulang yung timpla ko. Oo. Hindi, baka kasi wala rin yung mga pampaasyo. Ako na nga rin, ganun na. Tirahin mo yan, Peach. Hindi, ayoko sana kasi, ay. Ano? Pwede nga patingin Pero nga sa'yo. masarap-sarap. Ay! Ba, lasang ano din ah. Lasang tubig lang din ah. Ano? Hindi, maganda yan. Pero in Patikin nga fairness, mo na yung sayo. in fairness, ayan, Yung ayan. nanalo. Tama, ayan. Oh, ayan. Titikman ko nga mabuti. Oh, tingnan mo nga. Parang magkalasa lang kami. Oo. Pares walang lasa. Parang walang lasa yung niluto natin. Baka kulang tayo sa lagay ng leaf. Feeling ko kulang tayo sa lahat. Dapat ginawa natin leaves. Hindi lang leaf. Ano nga leaves? Leaves dapat. Madilim ang lutuin, mahirap namang hulihin ang tamang lasa. I think wala tayong winner ngayong araw. Ilang buwan pa bago magbagong taon, pero dito sa Pampanga, meron na raw nagpapaputok. Hawakan ng batok at i-monitor ang BP dahil ang ating titikman, deadly. Hi. Gagayahin natin yung nakikita natin sa social media. Yung tinatawag nilang ASMR. In true ASMR fashion, kailangan muna na tayong, eto, mag-whisper. Narinig niyo ba yung boses ko? Good. Number 2, meron akong dapat hawak na spoon or any utensil para ito papahig dun sa mismong pagkain. Ito yung mga specialty ng onions, chicken bagnet. Ito ang ulo ng baboy. Ready? Narinig niyo yan? Wala? Testing lang yun. Tinesting ko lang yung editor. Kasi baka maglagay siya ng special effects. Eh, hindi ko pa ngayon nahawakan yung mukha. Kailangan daw. Sa manok naman. Dali na nga. Mainit pa siya eh. Nilikok nga eh.
nakikita yan sa mga asamer. Nahalikan nila muna yung ganyan. Hindi. Kailangan mo respetuhin muna. In fairness, mainit. Hindi lang yung kapaligiran. Pero mainit yung pagkain. Yun yung hinahanap natin sa pagkain. Para truly ma-enjoy natin yung pagkain, dapat mainit. Ang paandar naman nilang chicken bagnet, nangitlog mula sa ideya na mabigyan ng bagong atake ang putahe ng manok. At ang naisipan nilang luto rito, bagnet style. Malutong siya. Hindi, pero in all seriousness, pero nag-whisper pa rin ako. Yung angat at usually hinahanap mo talaga kapag kumakain ka ng gantong klaseng pagkain, yung texture. So, napaka-importante yung lutong na texture habang kinakain mo. And I think that's one of the reasons why yung crunch. Yung ganyan. Pero, walang suka yon. So, hindi yun asimer. Ito, may suka. Asim. Hindi lang sa crispy ulo at chicken bagnet tutulo ang pawis. Laway nyo dahil they offer everything crispy. Kalma, dahil gagawin pa natin to the highest level ang biyahe with Rufa May. Yes! Go, go, go! Todo na to! Woo! Mga katutubong laro ng ating mga kapatid ng Aita sa Pampanga ating susubukan. Teka. Gusto ko pang mabuhay din si tatay. Oo nga, tatay, umatras ka kaya? Dahil sa simpleng buhay sa kabundukan, ang tanging libangan lang noon ng mga katutubong Aita, mga laruang sila mismo ang gumagawa gamit lamang ang mga kagamitan mula sa kapaligiran. Dito tayo ngayon sa Porac, Pampanga para simulan ng Jungle Games. Porac, you rock. Porac, you rock! Oo. Teka, yung at mga... huwag niyong yurakan dahil ako'y lumaki dito. Gusto ko malaman, tiga Pampanga ka pero marunong ka ba maghagis ng trumpo o Marunong na ako. bow and arrow? Hindi kasi siguro nung bata ako pero medyo panglalaking laro din kasi. Panglalaki. Siyempre kami patintero, luto-lutuan, ganyan. Gusto mo ba subukan natin? Oo, luto-lutuan tayo. Ay, meron pala Ayun, nakita mo. na-miss ko yan eh. Oh. Pieros, pamilyar ba kayo rito? Ito ang kanilang bersyon ng turumpo, ang bugayong. Ikaw. Ang aming go-go-go, paunahang mapaikot ang bugayong. Sounds easy, right? Ito nga pala si Kuya Reggie. Siya yung tuturo sa ating para laruin yung bugayong, no? Tama po ba? Bugayong po, sir. O, paano po gawin to, Kuya Reggie? Bali, ganito po, sir. Tatal lang po ganun, sir. Turn around. Turn around. Dudurot tamo. Dudurot tayo po, ma'am. Dudurot. Dudurot, iikot. Ikot! Ikot po, sir. Yung dudurot. Hindi dudurot. Parang durut tayo. Talaga may lesson. Sampulan mo nga muna kami, Reggie. Peach, pakitaan nga natin ito si Reggie. Woo! Ganda na ikot ko pag gano'n. Okay. Parang pahiga. Alam mo, hindi maganda yung tali namin. Sa tingin ko. Try lang ng try for the go-go-gold. Wow, pwede yan, ha? Basta practice. Wala talaga. Parang kailangan mo i-let go. And then go, go, go. And go. Layo na nilakbay ng go mo, bitch. Oo nga, ipalitan ko na nga. No na. Tama yan. Tingnan mo. Tama po, ma'am. Tapos ginagano mo o pag gano'n. Parang ihahagis mo. Tapos Kasi- kapag nalaman mong may banat na, saka mo tanggalin. Parang ganun yata. Yun! Yeah! Go! Para matapos ng laban. Diba? Wala Bugayong, kasi sa check. yan dati. Tamang pag-asinta naman ang masusubukan sa pamamana o archery. Wala
mamana naman tayo ngayon. Kasama natin si Kuya Benjamin, pati si Apo Jungle. Oo, sige. So, sila yung mga coaches natin. Apo Jungle, 102 years old na. Wow, kung matinik. Ito yung mga tools, todo na tools. Todo na tools. Mga utol. So, 1 and 2, todo na tools. Paunahan kami ni Rufa May na matamaan ng target. O sige, paunahan na lang na matira ng maayos ang pana. wow! Hey. Yun! Yun! Yan. Yan! Tanggalin nyo lahat yan. Tutusukin ko lahat. Go! Gold! Yan! Yes! Oo, di ba? Yun talaga yung target sa ilalim na target. Tawag yan sa ilalim ng teteng, keng lalam ng tulay. Sa Pampanga, hindi lang matitikman ang pinakamasasarap na ulam. Todo rin dito, ang mga pambihirang karanasan.